Okay, mga kababayan, magandang hapon po. Today is November 15, 2023. Ito pong pag-uusapan natin ngayon ay actually natalakay ko na kahapon. Pero mayroon akong gustong idagdag. Ito pong tungkol sa paglaya. Actually, hindi pa naman po talaga totally laya si Senator Laila de Lima. Temporary lang po, hindi pa tapos ang kaso, but at least it is very hopeful na about 98-99% okay na po ito. Luto na, kumbaga. Ngayon, dahil po dito sa kainitan ng isyung ito, ay talagang pinag-uusapan sa lahat ng sulok ng Pilipinas, maging ng buong mundo. Wow! Ganito kasikat si Senator Laila de Lima, no? Ang napapansin ko lang po, oo nga po na talagang pinahirapan na biktima itong si Senator de Lima. Talagang super grabing injustice po ang ginawa sa kanya, no? Pero, ang isang pansin ko lang, ngayon pinag-uusapan ng lahat, pinag-uusapan ng buong mundo, and the fact na pinag-uusapan ng buong mundo, ito mismong pag-uusap na ito, the thing itself is already justice for the victim. The mere fact na pinag-uusapan ng tao, lahat ng tao nagbibigay ng kanya-kanyang opinion, and mostly, lahat pabor, or mostly, majority is pabor dito kay Senator de Lima. Ano po ba nirereklamo ko? Wala naman akong nirereklamo pagtungkol dito sa pagiging pagkakaroon ng atensyon na naibigay dito sa kasong ito. Ang akin lang po, pinag-uusapan kasi sikat. Sikat, di ba? Dahil sa sikat si Senator de Lima, malaking tao, nabibigyan ng atensyon ng mundo. No, ibig sabihin, the fact na nabibigyan ng atensyon, that fact itself is already justice. Justice in itself. But what about the other victims? Yung bang mga maliliit na tao, na kagaya nga ng nagiging opinion ng iba, na yung lahat na ibang naging biktima ni Digongio Duterte, yung victims ng EJK, yung sa deadly and bloody drug war, ay maliliit na tao na ayon nga sa opinion, faceless, walang mukha, walang pangalan, wala man lang nag-i-invite sa mga forum, wala man lang nag-i-interview, na kahit anong grupo, lokal man o international, kasi maliit na tao. So doon mo po maikukumpara na ang hustisya talaga dito sa mundo, lalo dito sa Pilipinas, ay para lang sa malalaking tao. Mali ba? Wala akong reklamo na masaya ako. Congratulations kay Senator de Lima na at last, she is now free. Pero, yes, biktima siya. Biktima rin siya ng katarantaduhan, kademonyohan ni Duterte. Pero at least si de Lima, nakulong lang. Well, hindi ko naman sinasabi, don't get me wrong. Yung pagkakakulong mismo ay isa ng malaking pahirap
parusa. Parusa sa isang wala namang kasalanan, ano? Pero at least po, si Dilima ay buhay. Buhay pa, at ngayon, nakalaya na, at kaya na niyang lumaban, kaya niyang balikan yung mga may atraso sa kanya. Pero what about doon sa mga biktima na patay na? Wala na. End na. Usok na. Sayang na yung buhay, lalo na yung mga kabataan, lalo na yung mga inosente na nabiktima. Diba? Kawawa naman na nasayang yung buhay. But Senator De Lima is here. Free. Now, ano ba ang gusto kong idagdag dito sa usapin na ito? Parang hindi po, ako po yung parang nagwo-worry na kabi-kabila ang interview. Well, hindi naman po natin masisisi. Kailangan kasing ma-interview siya, kailangan marinig ang kanyang salita, ang kanyang panig. Pero, sa tingin ko lang po parang delikado po sa buhay niya. Do you get me? Delikado na pinagtatatanong siya at ini-expose yung kanyang mga plano. Remember, nandiyan dyan pa yung kalaban. Kahit wala, he is not in power anymore, pero may mga contact yan. May power yan. Hindi nga lang legal. But, mas powerful yata. Naintindihan niyo po ba? Kasi, ang kalaban ni De Lima, alam nating demonyo. Paano kung gustong makaiwas nitong demonyo? Ang daling solusyonan yan eh. 'Di ba? Kung ako po, sana kay Senator De Lima, wag na muna siyang nagsasasagot ng mga interview, wag siyang nag-i-expose ng kanilang mga plano. Well, alam na natin, alam yan ang Duterte camp, alam yan ni Duterte, na babalikan siya ni De Lima oras na makalaya ito. But at least, mas maganda sana siguro kung guessing game. Yun bang hayaan mo siyang mag-wonder kung ano ang mga susunod, kung ano ang mga plano. Diba? Saywar. Kung ako, si De Lima, hindi po ako magpapa-interview dito, interview doon. It is better to keep quiet. Let your adversary wonder. Kung ako ano po ba ang inyong plano ngayon nakalaya na kayo? Hindi pa naman talaga ako actually laya, di ba? Mayroon pa akong kaso. May kaso pa, hindi pa tapos. Kasi mahirap na po na salita ka ng salita ngayon na parang nga bang laya ka na hindi pa naman. Hindi pa completely laya. Paano kung sa daan ay nabaliko ka? Natisod ng something. Ang isang delikado pa dyan, isang malaking paraan po. Ito, hindi ko nga sana dapat ito sasabihin dito dahil baka makarating pa sa pandinig ng demonyo. Ang isa po kasing paraan para maligtas siya, kudita. Diyan na naman po papasok ang kudita. Para nga po, ito hindi lang dahil sa mapatalsik si BBM primarily, but patalsikin si BBM is one way para makaligtas sila sa mga kaso na ito nga na ibinubulgar na ni De Lima, natutulong siya sa ICC, kakasuhan niya.
Kahit oo nga, kung ako, natural, may balak akong kasuhan yan. May balak ko na tumulong sa ICC. But you don't have to say that in public. Mali ba ako? Well, kung ako masyado kasing excited, bawasan sana ang excitement. Kung ako yan, wala muna sa isip ko ang mga bagay na yan. Gusto ko munang magkapagpahinga, gusto ko magbakasyon, gusto kong matulog ng mahimbing, makakain ng bulalo, makapiling ko ang aking mga anak, ang aking ina. Doon muna ako. Wala muna sa isip ko yung mga paghihiganti, mga kaso-kaso. I want my mind to rest first. Di ba dapat ganun? Kasi kung tutuusin, wala pa eh. Hindi pa nga talaga buo ang kalayaan. At dahil tuloy dyan, pati tuloy si Bongbong Marcos ay pwedeng mapahamak. Dahil nga, kudita is the only way. I mean, one of the best way para makatakas dyan sa mga plano ni De Lima. Hindi naman nag-iisip, Isip-isip naman. Masyado kayo excited. Hindi natin masisisi ang media. Natural, trabaho yan negosyo yan Siyempre, paunahan ang scoop. Pero, kung talagang matalino kayo, De Lima camp, you should keep quiet first. Pero hindi na, it's too late Wala na. In-expose mo na In-expose mo na yung plano. Sa palagay mo, walang gagawing panlaban yung demonyo? Alam mo naman ang utak ng demonyo kung paano mong gumalaw. Mukhang hindi yan papayag na ewan ko sa inyo. Ako sinasabi ko lang kung akong nasa kalagayan ni De Lima, mananahimik lang muna ako. Kung may plano man ako, mag-uusap-usap kami ng grupo ko, ng mga lawyers ko, in private. Wala munang mga public exposure, mga press conference. Napakalaking stupidity. Nabibigyan mo tuloy ng tsansa yung kalaban na makagalaw. Remember, powerful din ang mga yan. Sino ba ang nasa likod ng mga yan? Mga drug lords? Because he himself is a drug lord. Tama hindi. Maraming pera yan. At may superpower na backup yan. Di nyo ba naisip yun? Talaga super excited Inilalagay nyo ang mga sarili ninyo. Lalo na ikaw, Senator De Lima, inilalagay mong sarili mo sa panganib dyan sa ginagawa mo. Pati tuloy yung gobyerno ni Bongbong Marcos na ilalagay mo rin sa panganib. Di buong Pilipinas inilagay mo sa panganib. Sana nagbigay ka ng mga speeches, ng mga interviews after na ng complete acquittal and freedom. Na next year pa nga pala Hindi tayo nakakasiguro kung ano ang nasa utak ng isang demonyo. 'Di ba? Mali. Wrong moves. Pati tuloy yung bansa natin malalagay sa panganib niyan. Sasabihin nyo masyadong far-fetched ang utak ko.
It's better to be far-fetched than to be blind. Tama? Dapat ang gawin mo, dilema, mag-rest ka muna sana. Be with your family first and be with yourself. Re-energize muna, recharge. Saka na sana yung mga ang aga pa. Hindi ka pa nga ngayon makakagawa na yung mga plano mo dahil kailangan mo nang hintayin pa yung inyong total acquittal na ilang buwan pa mula ngayon. Kung ako sa iyo, asikasuhin muna yung coming Christmas. 'Di ba? Yun muna sana dapat, asikasuhin mo muna yung personal mong buhay. Matagal kang nawala sa pamilya mo, 'di ba? Yun muna, saka na yung mga masyado nagmamadali. Sigurado naman yan eh. Di ba mga kababayan? Mali ba ako? Inda ko si mo. Oh. Basta yun lang po ang masasabi ko. Mali po na panayang expose ng mga plano. Kahit ano, kahit saang laban, kahit anong laban, military man or economic or business or anything, personal man, it's not advisable to be exposing your plans. Ay, nako. Matalino. Masyado lang kasing mali. Wrong move. Bueno mga kababayan, ito lang po ang gusto kong masabi at sana po makarating sa pandinig ni Senator De Lima na mali po, na nagdadadak-dak. Para ka na rin si Digong. Napapahamak si Digong dahil sa dakdak ng bibig. Yung madaling makapahamak po ang bibig eh. Di ba? Hi mga kababayan, okay, thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Peace!